Ang universo ay nasakop ng masamang imperyo na kilala bilang Motherworld. Ang kanilang pinuno ay si Balisarius, na pumalit sa pamumuno matapos mapaslang ang maharlikang pamilya. Ang ilang mga grupo ng rebelde ay nagkalat sa iba't ibang mga planeta, kaya ang imperyo ay nagpadala ng mga sundalo sa lahat upang durugin sila. Ilang linggo na ang nakalipas, lumapag si Admiral Atticus sa Belt at inutusan ang mga magsasaka na ihanda ang lahat ng kanilang ani para sa kanyang hukbo, at sinabing babalik siya para dito sa loob ng 10 linggo. Kapag ibinigay nila ang lahat ng kanilang ani sa mga sundalo ay mawawalan sila ng pagkain, kaya ang dating sundalo ng imperyo na si Cora at ang kanyang kasintahang si Gunner ay naglakbay upang magtipon ng pangkat ng mga mandirigma na tutulong sa kanila na labanan ang mga sundalo. Sa kanilang paglalakbay, nagkaroon sila ng pagkakataon na makasagupa si Atticus sa poste ng kalakalan at naganap ang labanan kung saan pinabagsak ni Cora ang admiral. Sa kasamaang palad, nabawi ng imperyo ang katawan ni Atticus at inilagay siya sa makina upang pagalingin siya. Sa sandaling bumuti na ang pakiramdam niya, inanunsyo ni Atticus na gusto niyang maghiganti. Samantala, sa Velt, bumalik sina Cora at Gunner sa kanilang nayon kasama ang pangkat ng mga mandirigma na kanilang nakalap. Ang robot na tinatawag na Jimmy, na dating kabilang sa imperyo, ay nanunood mula sa malayo habang naghihintay sa kanyang sandali. Ang dating sundalong si Ares ay nagtaksil din sa imperyo, kaya nang tumawag ang kanyang commander para alamin ang pag-unlad ng ani, si Ares ay nagkunwaring maayos ang kanyang koponan at nagtatrabaho, ngunit ang totoo ay pinatay silang lahat ni Cora. Si Ares ay nasa panig na ngayon ng mga taga-nayon at ipinaalam sa iba na ang imperyo ay darating sa loob ng 5 araw. Tinipon ni General Tides ang lahat ng mga taga-nayon at ang pangkat upang magsalita ng nakapagpapalakas na talumpati. May ideya siya, dahil napakahalaga ng butil para sa mga sundalo, gagamitin nila ito bilang proteksyon sa kanilang mga bahay. Sa ganitong paraan hindi maaaring bombahin ng imperyo ang nayon nang hindi sinisira ang mga ani sa proseso. Inanunsyo din ni Tides na sasanayin ng mga mandirigma ang mga taga-nayon sa pakikipadigmaan upang magawa nilang lumaban kapag dumating na ang panahon. Pagkatapos, sina Gunner at Cora ay nagkita ng pribado at sa wakas ay nagkaroon ng unang pagkakataon na makapag-intimate. Nang matapos sila, ikinwento ni Cora kung bakit siya naging wanted na kriminal. Si Cora ay ampon na anak ni Balisarius at dati siyang nagtatrabaho sa imperyo. Siya ay napakahusay na sundalo na sa kalaunan ay naging bodyguard ng prinsesa. Isang araw, nagpa siya ang hari na pagod na siya sa lahat ng digmaan at sisimulan na niyang gumawa ng mas mapayapang paraan sa politika. Kinasusuklaman ito ni Balisarius dahil ang ibig sabihin ay mawawalan sila ng kapangyarihan at ng kanyang hukbo. Kaya't siya at ang iba pang mga pinuno ay nagsagawa ng pagpupulong sa maharlikang pamilya upang patayin sila. Habang sinasaksak ni Balisarius ang hari at reyna, sinunod ni Cora ang utos ng kanyang ama at pinagbabaril ang lahat ng gwardya ng Maharlika, pagkatapos ay itinutok niya ang kanyang baril sa prinsesa. Nag-aalinlangan siyang patayin ang batang babae, na tumingin kay Cora sa mata at nagsabing pinapatawad na kita. Sa sandaling iyon ay sinigawan ni Balisarius si Cora upang kumilos at pinaputok ni Cora ang kanyang baril, na ikinamatay ng prinsesa. Gayunpaman, sa halip na magpasalamat sa tulong ni Cora, ginamit siya ni Balisarius upang ibaling sa kanya ang sisi at inihayag na pinatay ni Cora ang buong pamilya ng hari, at inutusan ng ibang mga sundalo na arestuhin siya. Nawasak sa pagtataksil na ito, binaril ni Cora ang mga kasamahan sa koponan upang makalaya, ngunit hindi niya nagawang barilin ang kanyang ama. Sa halip, tumakas siya, nagpalit ng pangalan, at nagtago sa Velt Farm habang nagpapanggap na ulila sa digmaan. Bumalik sa kasalukuyan, si Atticus ay nag-aalboroto sa medical bay dahil ayaw siyang pakawalan ng mga doktor at pagod na siyang maghintay. Pagkatapos ng maraming pagsigaw, pinatay niya ang doktor at sa wakas ay pinayagang bumalik sa trabaho. Napansin ng isa pang sundalo na may naiwang peklat sa dibdib ni Atticus, ngunit nagpa siyang hayaan ito dahil ito ay isang paalala na kailangan niyang maghiganti. Ang markang iyon ay dulot ng huling laban nila ni Cora, at dahil dito, binansagan siya ni Atticus na Scargiver. Sa sumunod na 5 araw, ang lahat ng mga taga-nayon at ang pangkat ng mga mandirigma ay gumising ng maaga upang mag-ani. Ang pagtutulungan ay nagbigay daan sa kanila na mag-bonding at mapabuti ang kanilang teamwork, na bahagi rin ng pagsasanay. Ang grupo ay nag-ani ng butil sa pamamagitan ng pag-aani, pagtitipon, paggiik, at sa huli ay ginagawang harina ang butil. Sa mga araw na ito, nakipag-bonding din si Nemesis sa mga bata,
na tumulong sa kanya na gumaling matapos mawala ang kanyang mga anak. Tiniyak naman ni Titus na tubig lang ang iniinom niya para maiwasang bumalik sa dati niyang bisyo. Si Ares ay patuloy na nakakatanggap ng tawag mula sa kanyang commander, na nag-iisip na may kakaiba dahil ang ibang mga sundalo ay hindi kailanman lumabas sa screen. Walang pag-aalinlangan, sinabi ni Ares na binabantayan ng iba ang ani para hindi sila maloko ng mga taga-nayon at siya ang naatasan sa telepono dahil sa pagiging baguhan. Gayunpaman, pagkatapos ng huling tawag, masasabi ni Atticus na nagsisinungaling si Ares at nahulaan na si Cora ang nasa likod nito. Nang matapos ang pag-aani, nagtipon ang nayon para sa isang pagdiriwang at binigyan ni Sam ang bawat mandirigma ng ginawang banner na may sagisag na kumakatawan sa kanilang mga personalidad. Pagkatapos ay ipinagdiwang ng karamihan ang pagtatapos ng ani na may maraming sayawan at inuman. Kumanta pa si Titus para sa lahat, isang napakagandang himig na narinig ni Jimmy mula sa burol. Sa sumunod na araw, nagsimula ang aktwal na pagsasanay, simula sa paglipat ng lahat ng butil mula sa mga kamalig patungo sa aktwal na nayon at paglalagay nito sa paligid ng bawat bahay. Naghukay din sila ng nakatagong kanal sa mga patlang, umaasa na makakatulong ito sa kanila na malamangan ang kalaban. Inilabas ni Ares ang lahat ng mga armas na naiwan ng dating koponan, at ang mga taga-nayon ay naghanap ng anumang mga baril o kutsilyo sa pangangaso na maaaring naiwan sa paligid. Tinuruan ni Cora at Tides ang mga taga-nayon kung paano bumaril, at habang ang ilan ay mas gusto pa ring gumamit ng kutsilyo dahil ito ay katulad ng pagsasaka, ang iba tulad ni Sam ay napatunayang may talento sa pagbaril. Ang ship na ginamit noon ni Cora sa pagtakas ay nasa kabundukan pa rin, kaya nagtulungan ang mga taga-nayon na hilahin ito palabas at ayusin kung sakaling kailanganin nila ito. Matapos asikasuhin ni Ares ang anumang problema na maaaring nakuha ng ship sa mahabang panahong ito ay inabandona, sinubukan ni Cora na paandarin ito at kinumpirma na ito ay gumagana ng maayos. Sa gabi bago ang pagdating ng kalaban, sinabi ni Tides na dapat nilang ibahagi kung bakit gustong ibagsak ng bawat isa sa kanila ang imperyo, sa paraang iyon ay mapapatibay nila ang kanilang ugnayan. Nagboluntaryo siyang mauna at ipinaliwanag na dati siyang general para sa imperyo. Isang araw, isang kolonisadong kaharian ang nagpasya na umalis upang makalaya mula sa imperyo. Gayunpaman, hindi iginalang ni Balisarius ang kanilang kagustuhan at ipinadala si Tides kasama ang kanyang koponan upang makipagbarilan sa kabisera. Tumanggi si Tides na sundin ang mga naturang utos at binaril ang kanyang ship, ngunit suportado pa rin siya ng kanyang koponan. Magkasama silang lumaban sa imperyo, ngunit madali silang natalo kaya nag-alok si Tides ng isang kasunduan, susuko siya kapalit ng buhay ng kanyang mga tauhan. Ang kanyang pagsusumamo ay hindi pinansin at ang kanyang buong koponan ay pinatay sa harapan niya. Simula noon, sinisi ni Tides ang sarili para sa pagkamatay ng kanyang koponan at nanumpa na hindi na muling sisuko sa imperyo. Dahil sa inspirasyon ng kwento ni Tides, ibinahagi rin ng iba pang mga mandirigma ang kanilang nakaraan. Si Milius ay mula rin sa isang hamak na magsasaka, ngunit ang kanyang mga tao ay tumanggi na lumaban at ibinigay sa mga sundalo ang lahat. Ang mga magsasaka ay dinakip at ipinadala sa iba't ibang lugar para sa sapilitang pagtatrabaho, na naging dahilan upang mapunta si Milius sa pagtatrabaho sa pagmimina. Isang araw ay dumating ang mga resistance, pinatay ang lahat ng mga sundalo ng imperyo, at pinalaya ang mga alipin. Simula noon ay nakikipaglaban na si Milius sa kanila. Sumunod, ibinahagi ni Nemesis na nagmula siya sa maliit na nayon ng pangingisdan na sa kasamaang palad ay winasak ng imperyo. Ang lahat ng mga taga roon ay pinatay at walang nagawa si Nemesis kundi panooring pinapatay ang kanyang pamilya. Pagkatapos ng kakilakilabot na pangyayari, sumumpa si Nemesis na maghihiganti, kaya't hinanap niya ang mga nakatagong armas na itinatago ng nayon mula noong unang panahon na ayaw nila sa digmaan. Wala pa siyang nasusugatan, kaya ginamit niya ang nilusaw na metal na talim para paduguin ang sarili. Ito ay bahagi ng sinaunang seremonya, isang paraan na nagpapahintulot sa kanya na palitan ang kanyang mga kamay ng mekanikal na gauntlet. Nang si Turok na ang magsasalita, inamin niya na siya ay dating prinsipe sa kanyang planeta. Pumunta ang kanyang amang hari sa imperyo upang makipagkasundo, ngunit pinatay siya ng imperyo at nagbanta pa ng pagsalakay. Hindi nagtagal ay lumitaw ang mga spaceship ng kaaway sa tahanan ni Turok at walang pag-aalinlangan na winasak ang buong lugar. Hindi kinaya ng kanyang inang Reyna at walang nagawa si Turok nang magpakamatay ang kanyang ina. Nakatakas si Turok sa pamamagitan ng pagtatago sa isang refugee transport,
umaasang mapangalagaan ang kanyang lahi sa hinaharap. Matapos magkwento ang lahat, nagtanong si Tides kay Korra para sa kanyang kwento, ngunit sinabi lamang niya na siya ay isang ulila sa digmaan at siya rin ay dating sundalo ng imperyo. Naghinala si Tides nang hindi na siya nagdagdag, ngunit hindi siya pinilit. Kinaumagahan, sumakay si Korra sa lumang ship at lumipad sa mga bundok, kung saan tumawid siya sa isang talon upang pumasok sa kuweba at nakipagkita kay Jimmy. Nagkakaisa sila sa katotohanang pareho silang nagtrabaho para sa imperyo at ngayon ay nakahanap ng bagong layunin na protektahan ang mga inosente. Gayunpaman, iniisip ni Jimmy na mababa ang kanilang tsansa na manalo sa laban. Sa nayon, natapos ng mga taga-nayon ang pagtatago ng mga bomba sa hukay at saktong dumating ang mga kaaway sakay ng spaceship. Habang nagmamadaling pumunta ang lahat sa kanilang posisyon, si Atticus at ang kanyang mga tauhan ay gumamit ng radar para imbestigahan ang sitwasyon. Natuklasan nila na ang butil ay ginamit bilang panangga upang hindi sila makapagpaputok, at napansin din nila na ang lahat ng mga kababaihan at bata ay pinapanatili sa longhouse. Inanunsyo ni Atticus na magpapanggap siyang makikipag-ayos kay Korra habang ipinapadala ang mga tauhan doon. Di nagtagal, lumapag sa Velt ang grupo ng maliliit na ship at nakipagkita si Atticus kay Korra, na nag-alok sa mga sundalo na kunin ang butil at umalis ng walang laban upang maiwasan ang pagdanak ng dugo. Gayunpaman, gusto ni Atticus ng mas malaking halaga, at ipinaliwanag na napapaligiran ng kanyang mga tauhan ang longhouse. Hindi sila magpapaputok kung papayag si Korra na sumama sa kanya. Sa kagustuhang protektahan ang mga taga-nayon, sinenyasan ni Korra ang kanyang mga kaibigan na umatras at pumayag na umalis kasama si Atticus. Una, nagpaalam siya kay Gunner, na tumangging mawala siya at ninakaw ang kanyang baril para barilin ang kampana ng bayan, na siyang hudyat para simulan ang labanan. Ang mga mandirigma ay lumabas mula sa pagtatago at agad na nagpaputok, pinasabog ang ship ng mga kaaway at nagkalat ang mga sundalo. Itinulak nito sina Gunner at Korra sa tubig, isang pagkakataon na ginamit nila upang makatakas patungo sa bundok para sa alternatibong plano. Ang pagsabog ay nagbigay sa mga taga-nayon ng kalamangan at sa lalong madaling panahon ang mga sundalo ng imperyo ay bumagsak sa lahat ng dako. Galit na galit, tumalon si Atticus sa mga hukay at nagsimulang patayin ng malapitan ang mga taga-nayon upang subukang abalahin sila. Sinubukan ng ilang nakaligtas na sundalo na tumakas sakay ng kanilang mga ship, ngunit binato sila ng mga taga-nayon ng bomba para mabilis silang maibagsak. Sa longhouse, sumabog ang mga sundalo at nilabanan sila ni Nemesis gamit ang kanyang talim habang sina Ares at Sam ay nagsisilbing backup gamit ang baril. Si Nemesis ay kahanga-hangang mandirigma at nagawa niyang pabagsakin ang ilang mga sundalo ng mag-isa, ngunit patuloy lang silang dumarating. Sa kalaunan, nagawa ni Atticus na umalis sa mga hukay, na ginamit niya bilang proteksyon at nakarating sa ship malapit sa longhouse. Nang makasakay siya, isang taga-nayon ang tumalon at sinubukang patayin siya gamit ang kutsilyo. Gayunpaman, madali siyang nadaig ni Atticus sa ilang galaw lamang. Matapos patayin ang lalaki gamit ang kanyang talim, itinulak ni Atticus ang katawan palabas ng ship. Kasabay nito, sina Korra at Gunner ay sumakay sa lumang ship at gumamit ng smoke bomb para magpanggap na nabaril ito. Dahil isa itong Empire ship, inakala ng kaaway na sila ay mga sundalo at hinayaan silang makapasok sa pangunahing ship. Itinago ng dalawa ang kanilang mga mukha gamit ang Empire gear at nagkunwaring walang malay kaya dinala sila sa infirmary. Bumalik sa nayon, sina Tides at Tarak ay nagbigay sa kanilang koponan ng makapangyarihang talumpati upang pukawin silang lumaban. Sinalubong nila ang mga sundalo ng walang takot at naglunsad ng nakakatakot na pag-atake. Sa longhouse, patuloy na lumalaban si Nemesis. Gayunpaman, patuloy na tumataas ang bilang ng mga kaaway at hindi nagtagal ay naputol ang kanyang mekanikal na kamay. Nadaig din si Sam at nawasak ang kanyang baril, ngunit bago siya mapatay, tumalon si Ares sa sundalo upang ibagsak siya. Tumangging sumuko si Nemesis at patuloy na lumalaban gamit ang isang kamay, ngunit hindi nagtagal ay natumba siya at nasaksak. Galit na galit, lumabas ang isa sa mga bata mula sa pagtatago at sinaksak ang sundalo, na agad na hinawakan sa leeg ang bata. Ito ay nagbigay daan kay Nemesis na bumangon at sa wakas ay pinatay ang huling mga kaaway sa longhouse. Niyakap ng bata si Nemesis, na nagpaalam at pagkatapos ay namatay. Sa mga hukay, karamihan sa pangkat ay patay na kaya isang taga-nayon ang nag-activate ng bomba upang ibagsak ang pinakamaraming sundalo hanggat maaari. Sa kasamaang palad,
Patuloy ang pagbuhos ng mga mananalakay, na nagpapahirap sa pangkat ni Tarak at Tidus na ipagtanggol ang nayon kahit anuman ang gawin nila. Sa lalong madaling panahon ang mga sundalo ay nagdala ng maraming automaton, na nagpaputok ng mas mabilis at walang sino mang tao ang maaaring makasabay. Habang ang mga taga-nayon ay patuloy na nagpapaputok, si Milius ay sumilip sa usok at pinatay ang ilang mga sundalo gamit ang talim. Ito ay nagpahintulot sa kanya na makalapit ng sapat sa mga automaton at binaril sila sa kanilang mga kahinaan upang ibagsak sila at mabigyan ng pagkakataon ang mga taga-nayon. Sa pangunahing spaceship, naghintay sina Korra at Gunner ng tamang sandali upang ilabas ang kanilang armas at patayin ang lahat ng mga sundalong nakapaligid sa kanila. Pagkatapos ay naghalikan sila bago dumaan sa iba't ibang pasilyo para mag-set up ng maraming bomba. Dahil sa kanilang mga uniforme, sa una, nakakakilos sila ng hindi napapansin, ngunit hindi nagtagal ay nahanap ng isang sundalo si Korra sa power core room. Agad niya itong binaril at tumalon sa ibabang palapag, kung saan patuloy niyang nilalabanan ang sinumang gwardya na humarang sa kanya. Nagpadala ng mensahe ang isa sa mga sundalo tungkol sa pag-ataking ito, at natuwa si Atticus na teknikal na nakuha si Korra. Dahil si Korra ang kailangan niya para sa tagumpay, inutusan niya ang mga tauhan na sunugin ang nayon, walang pakialam sa butil o sa mga sundalong maaaring mawala sa kanila sa proseso. Sa nayon, dumating ang isa pang automaton kasama ang higit pang mga sundalo, at ang mga taga-nayon ay nagsimulang mawalan ng pag-asa. Biglang lumitaw si Jimmy sa larangan ng digmaan at nagsimulang gumalaw sa napakabilis na bilis. Pinatay niya ang grupo ng mga kaaway at nakapasok sa loob ng automaton upang pasabugin ito, na nagbigay sa mga taga-nayon ng pagkakataong makipaglaban muli. Bumalik sa ship, hinihintay ni Gunner si Korra na makatakas. Gayunpaman, si Korra ay patuloy na nahaharap sa mga kaaway at hindi maaaring tumigil sa pakikipaglaban sa bawat dalawang hakbang. Nagnakaw siya ng talim mula sa sundalo at nakipagkita kay Atticus habang inihahanda ng kanyang mga tauhan ang mga kanyan. Gayunpaman, sa sandaling iyon ang mga bomba ay sumabog at yumanig ang spaceship, na naging sanhi upang magpalya ang kanya na tumama sa mga burol sa halip na sa nayon. Habang nagsisimulang bumaba ang spaceship, pumasok si Gunner at sinubukang barilin si Atticus, ngunit nauna siyang mabaril. Pagkatapos ay sinimulan ni na Atticus at Korra ang sword fight habang nagpapadula sa buong silid dahil ang ship ay patuloy na nahuhulog. Sinipa ni Korra si Atticus ngunit nagawa niyang kumapit sa huling segundo at muling umatake. Parehong nawalan ng talim ang dalawang mandirigma sa proseso at tumalon si Atticus sa ibabaw ni Korra, sinusubukang sakalin siya. Gayunpaman, nag-ambala siya ni Gunner, na sumaksak sa kanyang ng talim. Ngayon ay nagawa ni Korra itulak si Atticus, inipit siya sa pinto, at sa wakas ay pinutol ang kanyang ulo. Bumalik sina Korra at Gunner sa lumang ship at nagawang makatakas sa tamang oras bago bumagsak ang ship na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Ang ship ni Korra ay nahirapan din sa paglapag at nagmadali siya upang tulungan si Gunner, ngunit huli na at namatay siya sa kanyang mga bisig. Sa sandaling iyon ay dumating ang Resistance sakay ng kanilang spaceship at tinulungan nila ang mga taga-nayon na tapusin ang laban, na epektibong natalo ang kalaban habang nagdiriwang ang lahat sa lupa. Nang gabing iyon, ang lahat ay nagtipon upang magpaalam kay Gunner, Nemesis, at lahat ng mga nasawing taga-nayon, na sinunog ang kanilang mga banner kasama ang kanilang mga katawan. Nakonsensya, sa wakas ay ibinahagi ni Korra sa lahat ang kwento ng kanyang nakaraan, ngunit si Tidus ay nagbunyag ng malaking lihim, ang prinsesa ay hindi totoong patay dahil siya ay nagtataglay na malakas na kapangyarihan. Nais ni Korra na mahanap ang prinsesa at patuloy na labanan ng imperyo upang tulungan makalaya ang lahat ng iba pang mga planeta, at ang iba pang mga mandirigma kasama si Jimmy ay nangangako na tutulong. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.